Mga residente sa tabing dagat pinapalipat. Nagaganap na buy-bust operation sa San Agustin, nagresulta ng pagka-aresto ng suspect. Mahigit 12 hektarya ng palayan nasira sa San Agustin dahil sa pag-atake ng peste. Ang barangay poblasyon inuwi ang pagkapanalo. Taas ng dengue cases sa San Agustin, nanawagan ng kalinisan sa kapaligiran. Nauwi ng candidate number 2 ang corona sa kanilang barangay. Partner, mag-post muna tayo. Marami pa ang ibabalita. Magbabalik ang Ang One Balita! Oh, bunso, ano nangyayari sa'yo? Pagkati mo kasi, gawa ng namo. Ito ang solusyon dyan. Cough gives you the longest lasting protection up to 9 hours from dengue mosquitoes. Nagbabalik ang One Balita. Magandang hapon mga kababayan. Simulan na natin ang balitaan. Mga residente sa tabing dagat pinapalipat. Rolanda Arcolyong mag-ulat. Sa pilitang pinapalipat ang mga residente na nakatira ng tabing dagat ng barangay poblasyon sa kabila ng kanilang pagtututol, pinatupad ang pagpangiba ng kanilang mga bahay na nagresulta sa paglipat ng maraming pamilya sa iba't ibang pansamantalang tirahan. Karamihan sa mga pinarpalayas na manatagpuan sa ilalim ng municipal gymnasium na nagsisilbing pansamantalang kanlungan, samantala, ang iba naman ay nagpatayo ng mga pansamantalang tirahan sa gilid ng pader ng isang paaralan, dala ng kawalan ng sapat ng alternatibong tirahan. Gayunpaman, marami sa mga residente ang naghihintay pa ng malinaw sa kasiguraduhan sa kanilang kalagayan. Sa kabilang banda ng mga residente sa lugar na tinatawag ng barangay site, kung saan sinimulan ang paggawa ng kalsada, ay kabilang din sa mga apektadong sa pilitang pinapalipat, ang lupaing dating tinirhan ng mga ito ay gagawing bahagi ng bagong infrastruktura. Dahil sa sitwasyon ng ilang residente, ay nagdesisyon ng maghanda para sa muling pagtayo ng kanilang mga tahanan sa bago nilang lugar, bagamat hindi malinaw ang mga benepisyo at tulong kanilang matanggap mula sa lokal ng pamahalaan. Patuloy ang paghingi ng tulong ng mga apektadong pamilya at umaasa sila sa mas organisadong plano mula sa mga otoridad upang hindi sila tuluyang napabayaan. Balik sa iyo, Martin. Nagaganap na buy-bust operation sa San Agustin, nagresulta ng pagka-aresto ng suspect. Nenya Quevedo, anong balita? Isang matagumpay na operasyon laban sa iligal na drogang isinagawa ng mga tauhan sa San Agustin Municipal Police Station sa pagkikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Region 13, noong September 7, 2024, bandang 9:40 p.m. sa Purok 3, Barangay Fornesa. Ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Kian Paul T. Barjo, Acting Chief of Police, ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaking suspect na residente ng Purok 4, Barangay Santo Niño, San Agustin. Ayon sa ulat, isinagawa ang buy-bust operation laban sa nagsabing suspect na walang asawa at isang Pilipino. Nakumpiska sa operasyon ng isang piraso ng heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.5 gramo at may tinatayang halaga ng 3,400 pesos. At isang piraso ng asul na lighter at isang karagdagang piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Isinagawa ang operasyon sa harap ng mga opisyal na barangay at isang miyembro ng media, particulars na Honorable Adelaido G. Cadamos, Barangay Kapitan ng Santo Niño, Honorable Antonio P. Sarceda Jr., Kagawad at Moises S. Bulambot, media personnel. Ang suspect ay maayos na pinaalam ang kanyang pagkakaaresto sa wikang kanyang nauunawaan. Siya ay agad dinala sa himpilan ng pulisiya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kakulangang disposisyon. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon ng Surigao del Sur. Balik sa inyo, Martin. Maraming salamat, Nenya. Mahigit 12 hektarya ng palayan nasira sa San Agustin dahil sa pag-atake ng peste. Sa Niveladesa, anong ulat? Apektado ngayon ang mga magsasaka sa San Agustin matapos masira ang mahigit na 12 hektarya sa kanilang palayan dahil sa pag-atake ng iba't ibang uri ng peste. Kabilang dito ang mga green bugs, daga, black bugs at stem borer.
Aron sa ulat ng Department of Agriculture, nag-apektuhan ang mga barangay ng Buhisan, Utisa, Santo Niño at Hanipaan. Bagamat patuloy ang pagsasagawa ng mga imbitaryo, hindi matukoy kung magkano ang kahalaga ng napinsalang ani. Maliban sa mga piste, naging dagdag ang suliranin din ng mga magsasaka ang kakulangan ng tubig at mga pabagong-bagong klima na nagdulot ng matinding apekto sa kanilang produksyon. Patuloy na umaasa ang mga magsasaka na makahanap ng solusyon ang mga kinauukulan upang mapigilan pa ang mas matinding pagkasira ng kanilang mga pananim. Balik sa iyo, Mark Ray. Maraming salamat, Sunny B. Partner, mag-post muna tayo. Marami pa ang ibabalita. Magbabalik Ang ang One Balita! Magnature Spring, pangtanggal sa uhaw. Drinking natural spring water can also help improve hydration. This often contains minerals like calcium, magnesium, and potassium, which are essential for maintaining good health. Natural water, nature's spring. Nagbabalik ang One Balita. Dito naman tayo sa Sports Balita. Ang Barangay Poblasyon inuwi ang pagkapanalo. Shaina Baltasar, ang naang balita. Noong Agosto 24, 2024, ipinamalas ng Barangay Poblasyon ang kanaltibay ng loob nang makuha nila ang tagumpay laban sa Barangay Buwatong sa isang mainit na labanan na ginanap sa San Agustin Covered Court. Ang laban ay umabot sa ika-4 na set matapos makuha ng Buwatong ang kanilang 3 set. Pinakita ang kanilang kakayahan sa court, subalit hindi nagpadaig ang Barangay Poblasyon at mas pinatibay pa ang kanilang prinsipyo at disiplina upang may panalo ang laban. Sa kabila ng pagsubok na hinaharap nila mula sa Buwatong, nagpagumpay na iangat ng Poblasyon ang kanilang bandila na nagdala ng karangalan sa kanilang barangay. Ang kanilang panalo ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagsusunikap na hindi lamang para sa kanilang mga manlalaro, kundi pati na rin sa buong komunidad ng Poblasyon. Ang nasabing laban, isa lamang sa mga inaabangan sa taunang palaro sa San Agustin, kung saan ipinapakita ng mga barangay ang kanilang galing sa iba't ibang larangan ng palakasan. Balik sa iyo, April. Maraming salamat, Shaina. Pagtaas ng dengue cases sa San Agustin, nanawagan ng kalinisan sa kapaligiran. Treshami, ano ang balita? Isa sa mga pangunahing problema ng Municipal Health Office ng San Agustin ay ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa kanilang lugar. Ayon sa mga datos mula sa Health Center, umabot na sa 28 kaso ang naitala sa Marihatag District Hospital, habang sa buong bayan ng San Agustin, nakapagtala ng kabuuang 6 kaso ng dengue. Pinaka-apektado ang mga barangay ng Bungkod at Hornasan na may tig-7 kaso ng sakit. Samantala, may iisang kaso naman ang mga barangay ng Buwatong, Buhisan at Hanipaan. 2 kaso rin ang naitala sa mga barangay ng Pungod at Salvacion, habang 3 kaso ang inuulat sa Santo Niño at 4 sa Utisa. Dahil dito, nagsagawa ang Barangay Utisa ng Information Education Campaign sa bawat purok upang magbigay ng impormasyon ukol sa pag-iwas sa dengue. Pinangunahan ito ng midwife ng barangay at tuwang ang mga kagawad, barangay health workers at iba pang kalahok mula sa komunidad. Bilang tugon, nananawagan ang Municipal Health Office sa lahat ng residente na maglinis ng kanilang mga kapaligiran upang mapigilan ang pagdami ng lamok sa nagdadala ng dengue virus. Patuloy na hiniyak at ng lokal na pamahalaan ang mga barangay na maging aktibo sa kampanya laban sa dengue, kasabay ng regular na paglilinis at pagtutok sa mga posibleng pamugaran ng lamok. Balik sa inyo, Mark Dave. Nauwi ng candidate number 2 ang corona sa kanilang barangay. Laika, anong chika? Yes! Noong August 26, 2024, matagumpay na dinaos ang gabi ng koronasyon ng Daraga ng Kalumunan sa San Agustin Covered Court, na dinagsa ng mga manonood at taga-suporta mula sa iba't ibang barangay. Sa pamamagitan ng sayaw, kanta at mga label ng kompetisyon tulad ng swimsuit, evening gown at question and answer round. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang ganda,
talino at talento. Mula sa 13 kandidata, 3 ang nakapasok sa final round. Candidate 7, Candidate 1, at Candidate 2 na muling nagsagupaan sa question and answer portion. Pagkatapos ng mainit na labanan, ang galing at talino, itinanghal ng daraga ng kalikasan si Candidate 7, daraga ng turismo si Candidate 1, at ang daraga ng kalumunan 2024 ay si Candidate 2 na kumatawan sa poblasyon. Ang gabi ng koronasyon ay puno ng sigla at siya. Isang patunay na dedikasyon ng mga kandidata at sa pagmamahal ng komunidad sa kanilang taunang pagdiriwang. Balik sa iyo, April. Talaga namang masaya at ingrando ang naganap, Dave. Yes, April! Nag-enjoy ang mga manunood. At ngayon, dito na nagtatapos ang ating balitaan. Yun po ang kabuuan ng ating mga balita ngayon. Maraming salamat sa pagsubaybay at patuloy na pagtiwala. Hanggang sa muli, ako po si Mark Dave Gampilan. At ako naman si April Jenna Lemet. Magandang gabi at sa susunod ulit mga kababayan. Dito lang yan sa One Balita!